daming porsyento ng mga kababayan natin, mga Pinoy, talagang may hirap. No, sabihin natin nasa lower class, gano'n. Na ano yun? Nakakaranas talaga ng hirap. Aminin natin yan, di ba? Yung talagang kadahupan sa buhay, di ba? So, yung ibig sabihin, mga gusto natin gawin, hindi natin magawa. Di ba? Di tulad ng iba na meron, na pag sinabi lang, gusto ko ng ganyan, nandiyan na. Hindi magic yun. May pera sila eh, di ba? Of course, yun yung minsan naisip natin, no? Dinala lang ba ako ng Diyos dito para papaghirapin? Di ba? Nilagay ba ako ng Diyos dito para maranasan lang yung mga bagay na to? And then after na matapos, wala na. Di ba? So yung mga question na kailangan minsan na-settle din sa mind natin. Totoo nga ba na pag namatay ang tao, ito lang ba? Ito lang ba talaga harapin? I mean, pag namatay ba siya, ito lang, wala na. And then para siyang aso at pusa na parang wala na lang, ganun. O baka merong accountability tayo. Na pagdating ng panahon, meron tayong harapin na sabi nga natin yung term na supreme being na yan, na magsusulit tayo doon at titignan niya kung ano yung, qualification ba natin? O talaga bang qualified tayo para sabihin natin doon sa eternity na yan? So yun, ang point ito, sa panahon ngayon, unpredictable ang buhay. Hindi natin alam unprecedented, di natin alam na ang gagwapo nyo ngayon, ang titikas nyo, ang magaganda, di ba? Ang malakas pa, pero expected ba natin na mamaya na pagkatapos nito ay nandito pa tayo? Hindi naman tayo nananakot, di ba? Ay, ibig sabihin, hindi natin alam. Di ba? Na mamaya lang. Pagdating dyan, may nagabula, may nagsaksakan, kasama ka na doon, nasaksak. Di ba? Mga ganon. Ang phases ng death is 1,000 times. Napakarami niyan. Di ba? At ang end lang na lahat ng yung kamatayan. Di ba? So, the question is, certain ba tayo na nandito pa tayo mamaya o bukas o hanggang sa makalawa? Di ba ang hirap? Di ba? So, bakit? Bakit may katapusan ang buhay ng tao? Di ba? At kung may katapusan, ano yung sagot na baka dito sa pamagitan ng buhay na meron tayo ngayon, baka merong something para pwede natin ma-decode na meron palang buhay na mas malawak. Gaya ng sinasabi ng mga quantum physicists ngayon, na ang buhay pala consciousness lang. Di ba? Parang ganon. Na merong bliss, na meron palang eternity, na meron palang buhay na walang hanggan. Kaya lang, tinatanong ba natin kung, ako ba Lord, qualified doon? And the question is, paano? Paano maging qualified, Lord? Kasi nga, sabi nga ni Kuya Bong, paano pag namatay ako mamaya? And then, totoo pala yung impyerno. O, di ba? Sabi nga natin, di ba, impyerno, sabi ng most of the religious people, sabi nila, isa lang ang daan papunta dyan, papasok. And then, pag nakapasok ka dyan, hindi na pwede lumabas. Papanood niya sa mga, di ba, reels o ano. So, what if meron talagang real na impyerno? Na pagkatapos ng misery and sufferings na meron tayo din death, meron pa palang panibago na naman tayong harapin, yung eternal damnation. God damn, sasabihin natin sa Diyos, di ba? Lord, bakit gano'n, di ba? Pero, huwag kayong mag-alala. Nandito kami ngayon, gusto namin kayong bigyan ng liwanag doon sa hindi na natin natatakal ng mga issue about sa being ng tao. Nakakala ng tao, ito lang siya, physical lang siya. Pero no, ang tao ay katawan, kaluluwa at espiritu. Pero medyo mali yun, upside down yun. Dapat ang katawan nasa baba, kaluluwa sa gitna, at ang espiritu nasa taas. But the problem is, nakalimutan na natin yung true identity natin. Na tayo pala ay espiritong may kaluluwa at may katawan. Napag-iwanan na yung issue about sa spirit. So, yun yung gusto namin sa inyong mabuksan at bigyan nyo ng panahon ngayon na, Lord, ako pala spirit. So, therefore, ano ang accountability ko dito? Paano ko masasave to? Kung about issue na ng spirit ay ito yung tumutukoy na sa eternity. Ano yung destiny nitong espiritu kong to? Diba? So, yun. So, mabibigyan ko lang kayo ng mga instances ngayon na pwede ko pang, para maano ko kayo, kung baga ma-draw ko talaga yung ano nyo, na kailangan to, na ito'y an urgency, sense of urgency o emergency. Una yan, yung nangyari na sa geopolitics natin yan, nakakatakot, di ba? Actually, baka nga yung may mga spekulasyon na iba-iba, di ba? Na kung saan, dito natin nakikita talagang wala na. Itong mundo natin, kay kanino tayo pumanig, parang lagi tayong lugi, laging kawawa yung mga pinanganak. Sabi nga ni Lenny Robredo, yung mga nasa laylayan, di ba? Baga tayo laging casualties, di ba?
yung mga Pinoy na nandito lang tayo, gusto lang nating mabuhay, gusto lang nating yan. Nagawa tayong casualty ng lahat ng gobyerno. Pero pa, mga issue sa West Philippine Sea, di ba? China, Philippines, Taiwan, ang daming issue ngayon na kung saan pag nanonood lang kayo sa mga reels o sa, di ba, sa YouTube, di ba, na very threatening, na talagang nakakatakot na mangyaring yan. Ano ba yung sinasabi ko end dito? Ang end dito, magkakaroon ng chaos, magkakaroon ng distraction, magkakaroon ng pagkawasak. At yun pa, isa pa matindi yun. Sabihin nga natin, makaligtas tayo sa sakit o yung mga natin dyan, mga sabihin, maaaring mga criminal na natin na pwede mangyari. Pero ito, yung mangyayari sa global scenario, nakakatakot. No, kung nag-aaral din kayo ng geopolitics, di ba? Ibig sabihin, hindi ko kayo binibigyan ng parabang burden na mamaya pag niya. What I mean is be realistic sa nangyayari sa atin yon. Na no certainty, na walang pwedeng maging certain ngayon. One after another, wala silang promise na anything na po pwedeng sabihin natin maging maganda para sa atin. In the end, ang puro kalalabasan nito, distraction. At alam nyo kung ba't sila gumagawa ng mga nuclear ngayon. Yung mga drone nila yan, di ba? Lahat ng bansa nag-prepare. For what? Para sa isang mangyayaring event na magkakaroon ng Third World War. At pinakamatindi. Kasi kung noon, alam niyo sa history yan, First World War, mga tora-tora o mga lang ginagamit nila. Ngayon, puro mga nuclear warheads na. Na isang piraso lang yan ng nuclear warhead yan. Kaya pumatay yan ng 500,000 within an hour. Diba? Isa lang. Ang dami. China, 4,000. US, Russia, diba? Lahat ng mga superpowers, lahat ng mga allied, ang dami nila ngayon pinaprepare. Anong uwian nito? Gira, pagkawasak. At kamay tayo doon, sama tayo. Kung may mga bunkers, may mga bunker dito. Baka makaligtas pa kayo. Kaya lang, di lang yun. Pagkatapos yan, magkakaroon ng mga dilugyo. Di ba? So, alam niyo naman yung inintay nating the big one, di ba? Na any moment, pwede mangyari yan. Di ba? Yung bigat yun, immensity na mangyari dyan. O, di ba? Kung tutusin, natatakot na talaga tayo ngayon Di ba? O, yung mga natural calamities, yung kahit dyan, subduction na sinasabi nila, dyan sa US, Atlantic Ocean, ano yun? Malaking tsunami yun. Na parang kagaya ng palabas ng 2012. Di ba? Sino matitira? Di ba? At ngayon nga, 7.7, saan nangyari? Sa Myanmar? Myanmar, di ba? O, 7.7. Hindi lang yan. It's escalating every hour or every minute na tumataas ang tensyon. Natural calamities, and of course, sama pa natin dyan yung mga plano ng mga oligarch niya, yung sinasabi natin mga secret society na yan. Ano yan? Depopulation. Di ba? Ano yun? Gusto nilang patayin lahat ng mga tao, lalo na yung sinasabi natin nilang useless eater. At tayo yun. Mga third world country, sorry. Pero wala tayong magawa. Tingin na nila sa atin, mga langgam, mga insekto, mga na kailangan nilang i-eliminate. Bakit? Kasi para sila lang. Sila lang, yung mga, sabi nga, yung mga super genius, yung mga matatalino, sila lang yung magharing uri. At of course, para may maintain nila sinasabing balance, ecological balance, di ba? Yan yung mga hindi natin nakikita. Ay, pasensya na, para ba akong tatay na nalerman sa inyo ngayon? Parang ang lulungkot nyo na na tuloy ako, para medyo, hindi, actually, yun ang gusto ko talaga kasi medyo lang natin ngayon. At gusto ko ito, mag-pay attention kayo ng matindi dahil meron kaming sana naiintindihan nyo dahil ito lang ang makikita ko. Hindi ako matalino, pero I think this is the very logical, yung matalinuan, intellectual na decision pag naintindihan nyo to at pinaniwalaan nyo. So, without further ado, pasensya na kung medyo na-shake ko yung pundasyon ng inyong mga pinapaniwalaan, pero sana po ito makatulong sa inyo na ito, maintindihan natin lahat. So, please welcome po si Kuya Simon Kililan. Wala po kami pastor, wala kaming religious, any sect. Ang gusto lang po namin, disseminate ito information na to as soon as possible bago pa dumating yung sinasabi ko sa inyong chaos na po. Kuya, Kasim yun. Ako
na parang nahiya na ako eh. Dapat ikaw na mag-lecture. Dapat si daddy rito. Ngayon ko lang nalaman, daddy pala si Si Bebot. Bebot. Actually, yan ang mga Upo ka na lang ko, dyan, Tay. Si Bong, si Bebot. Nauna sila sa akin eh. In fact, taga Manila talaga ako. Kaya lang, nung magbukas na ng company namin nung araw ng business, na pinadala ako dito, hindi na ako malis ng iba. Mga 1994, siguro yung pasaya hindi pa pinapanganak o nga maliliit pa. So, ganoon ako milatanda. Pero, hindi kami nag-advocate ng panibagong paniniwala o religion. Kasi nga, sa dami ng religion, alam niyo kung gaano karami. Umbrella pa lang ng Christianity, there are 45,000 denominations sa nasa umbrella ng Christianity. Ang problem doon, sino ko yung totoo doon? Sa premise ko, naniniwala ako na lahat naman tayo ay Christian. Na wala naman siguro sa ating agnostic, wala naman siguro ng atheist, ano? So alam ko na, naniniwala naman tayo bilang isang bansang malaya at Kristiyanong bansa. Kaya naman, karami nakakausap ko mga Christian. Na kaya wala nang debate. Kaya minsan nagpe-presuppose ka, magkagagat kami na may Diyos. So kaya kung kinakailang magdebate, para patunayan may Diyos o wala, ready rin kami doon para ipagtanggol yung aming pagiging theist na talagang meron Diyos. Pero, pangungunahan ko na kayo, wala kaming relihiyong tinatayo. O kaya, kayo ay aming gusto namin para bang maging member kayo. No, wala pong gano'n. Kasi, ang alam ko talaga, pagkang katotohanan, hindi na kailangan pang i-please ng tao, hindi declare lang. At kaya tayo mayroong free will, ang Diyos gano'n eh, hindi ka tayo mayroong sariling pagpapasya. Para once and for all, yung kalayaan yung magpasya na yun, yun ang isa sa mga nagde-define kung bakit ang Diyos ay pag-ibig. Kasi ang pagsabi ng ang Diyos ay pag-ibig, bahagi no, na nilikha ng Diyos ang kanyang creation na mayroong free will. Although nandito na tayo sa kalagayan ng tao, hiwalay na sa Diyos, ang tao talaga separated na simply because kasi lahat tayo namamatay na kasi ang kapilan ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23. Therefore, kung namamatay na lahat ng tao at ibig na yan, patunay lang talaga na yung tao, hiwalay na doon sa Creator. Kung madalas ko yung nagpe-Facebook, meron ako napanood dyan minsan sa Reels. Sabi doon sa Reels, when God created the fish, He spoke to the ocean or water. When God created trees, He spoke to the earth, yung lupa. But when God created man, He spoke to Himself. Ngayon, kapag nung ma-realize ko yun, pagka pala iniwalay mo naman yung isda, doon sa kung saan siya nilikha para doon yung kanyang habitation, yung tubig, mamamatay yung isda. Kasi nalis mo sa tubig. Yung puno naman, pag i-uprooted, binunot mo ron mula doon sa lupa, mamamatay yung puno. Ang tao naman, pag hiniwalay mo doon sa kanyang creator, kasi nga, yung nilikha ang tao ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kinausap niya yung kanyang sarili. Di ba sabi sa Genesis, let us make man in our own image. Nilikha na tayo ayon sa kanyang wangis. Pag nahiwalay tayo sa kanya, tulad ng isda sa tubig, yung puno sa lupa, at nahiwalay tayo sa Diyos, tiyak mamamatay tayo. Kasi ang talagang buhay lang, ang Diyos lang. Siya lang talaga merong eternal life eh. In fact, siya yung source of life. So pag nahiwalay tayo, mamamatay tayo. Kaya pala namamatay tayo. Kasi ever since, so magkasala na yung tao, namamatay na. Ang problema, paano tayo nahiwalay? Paano ko nahiwalay doon sa being na yon, na source ng buhay, kaya namamatay na yung tao? Doon nagkaroon ng maraming konsepto yung religion pagdating sa tinatawag na separation o so to say, sin. Kasi yun ang problema, yung kasalanan. Ano ba talaga yung kasalanan? No? Tumalon agad ako sa kasalanan para mabilis kasi alam ko gagabi, may mga uwian pa kayo, pero gusto ko samantalan yung pagkakataon na mamaya magdesisyon kayo kung ano talaga yung dapat maging decision nyo. Kasi kung ang tanong lang bakit tayo nandito? Di ba sa philosophy, ang basic question, who am I? Di ba? Why I'm here? Ba't ako nandito? Ano yung purpose ng buhay? Ayun ang basic question sa philosophy. Ba't kaya naman ako nandito? Di ba ating question minsan, ba't ako nandito? Sino ako? Diba? Anong purpose? Bakit ako nandito? Diba? Yung mga ganong tanong. Ba't namamatay ang tao? So sa mga ganong question, matagal ko nang iniisip din.
Pag namatay ba ako, saan ako pupunta? Kung minsan nga, naisip ko, pag nasa libingan na ako, bigla ako nagising ko, di ako makahinga. Diba, yung mga nitso, na-imagine nyo, nakabataan natin ng araw. Yung ginagano natin yung yung nitso, yung semento, Hindi na ako makahinga. May iniisip ko paano makakawala doon sa nitso, and yet patay na pala ako. Hindi ko na dapat isipin yun. Pero minsan iniisip ko yung kalagayan ko, nagising ako sa nitso, patay na ako. Hindi ko na matanggal yung lapida So, maya-maya, di na rin ako makahinga. Kasi iniisip ko na nilagay ko yung sarili ko doon sa nitso, maya-maya na ako makahinga. So, Patay bilis. na rin. Oo, patay din. So, ganun ka rin din. So, ngayon, kaya na binanggit ni Bong itong drawing na ito. In fact, ang gumawa niya, yung aming mentor, si Kuya Dring, na siya, 75 years old na yata, no? 74. Ang buong buhay niya, tinalaga niya na sa mga katulad natin na abutin tayo para paunawa ito. Itong graph na ito, in fact, ang tawag namin dito ay dispensation. So, yan girnap natin para mas mabilis maintindihan yung tinatawag na plan of God. Kasi ang tawag dito, plan of God. O kaya plans of God ito. From Genesis hanggang sa Revelation. So dito madali na makikita, naka-coding na rin yan. Blue, red, yellow. Ganun din. So, bibigyan ko lang kayo ng isang tinatawag na bird's eye view kung paano yung plano ng Diyos sa from the past, present, hanggang sa future. So ito pala yan. Itong bahaging ito, yung mapansin mo to, itong taas na yan, yan panahon ni Lucifer ito So ito medyo parang hirap hagilapit sa Bible kasi nga makikita mo lang yan kung minsan sa tinatawag nating prophetic na lang o kaya kung minsan sa tinatawag, kasi ang Bible kasi pag binasa mo yan, kung minsan may tinatawag tayong primary meaning, secondary meaning, tertiary meaning, depende kung saan patungkol yung sulat na yon, pwede mong gamitin yung isang verse ng Bible sa past, nangyari na sa present o kaya sa future. Like for example, no? Halimbawa, ito. Ito kasi given sa Bible, si Adam. Ito Adam, ito Abraham, itong bago. Ito 2,000 years yan. After Adam, no, papasok naman yung red, Abraham until Jesus Christ. 2,000 years din yun. Kulang nga lang ito na 7 taon. Kaya lalabas siya, 1,993 years. Yung ika-7 years niya nito, hindi na naidugtong doon kasi nung si Jesus Christ ipinako sa cross ng Calvary, pinako siya riyan. And yung ugnayan ng Diyos sa mga Hudyo, ay sila na out of favor, nawala yung favor ng Diyos sa mga Hudyo. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, pinapatay nila si Jesus Christ sa cross ng Calvary. Dahil nga alam nila, yung promise na hula sa Old Testament pa ng pag-asa ng mga Hudyo, yung kanilang Messiah, wala namang iba kundi si Jesus Christ. Hindi na tinanggap si Jesus Christ as Messiah nila. Hindi nila tinanggap ng panahon na yon. Ang alam kasi nila kay Jesus Christ, o yung tagapagligtas ng mga Hudyo, yung promise na Messiah sa kanila, darating sa panahon nga nila na napakayaman, o kaya nakasakay sa karwahe na hila ng kabayo, o kaya papalayain sila, yung mga Hudyo sa kalagayan na sila ay palayain sa pagkaalipin sa mga Romano. Kasi nung panahon ng mga Hudyo, nung si Jesus Christ pinanganak ni Virgin Mary, ang mga Hudyo nasa ilalim ng impluensya o kamay ng mga Romano, Roman Empire. Diba? Sa panahon ni Nero, yung panahon nila na pinanganak si Jesus Christ. So ang mga Hudyo nag-expect na dumating na yung Messiah nila para palayain sila sa hirap na dinaranas nila sa Roman Empire, politically. Palayain sila ron. Yun, in-expect nila kay Jesus Christ. Dumating si Kristo, yung kanilang expectation, mali. Kasi alam nila kay Jesus Christ pagdating, merong parang gintong kutsara na nakasubo sa bibig. Napaka-powerful, napaka-yaman, di ba? Ganun ang kanilang expectation sa Messiah. Dumating si Kristo, anak ni Virgin Mary. Karpentero, kaya brickmaker. Mahirap. Hindi siya nakapag-aral. So yung expectation ng mga Hudyo, medyo nabigo. Kaya nung nagkiklaim na si Jesus Christ na siya yung anak ng Diyos, siya yung Messiah, siya yung pag-asa ng mga Hudyo, hindi matanggap ng mga Hudyo. So much so na si Kristo, yun ang sinigaw nila. Anong sinisigaw nila nung bandang huli? Crucify him. Ipako. Kaya mga Hudyo ngayon, hanggang ngayon,
nag-aantay pa sila ng kanilang Misaya. Hindi sila naniniwala si Kristo yung kanilang Misaya na dumating na. Nalimutan ng mga Hudyo, yung pagparito ng Panginoong Kristo, talaga namang papalayain. Hindi lang nga sila, pati nga tayo nakinabang dyan eh. Papalayain talaga. Una ang tao. Hindi mo na pala sa kalagayang tinatawag natin yung ating kalagayan bilang Karangyaan. pagkaalipin sa mga nananakop sa atin, o kaya yung expectation na palayain tayo sa paghihirap natin, mapalaya tayo sa pang-aapi sa atin, mga ganon. Yun ang hindi muna pala yun, kundi tayo, si Jesus Christ, pupunta muna rito para sundin yung kalooban ng Diyos na palayain mo tayo sa isang bagay na dapat natin maintindihan. Tayo yung pagiging ating makasalanan. Yun muna dapat. Hindi na-expect ng mga Hudyo yun. Na si Kristo, darating dito bilang hindi mo na tinatawag na conquering Messiah, kundi suffering Messiah. Maghihirap muna siya para palayain tayo sa isang tiyak na problema. Yung tiyak na problema. Ano yung tiyak na problema? Yung tayo makasalanan. Dahil makasalanan tayo, ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan, mamamatay tayo, at kung may accountability yung katawan natin, pag namatay tayo, libingan, mauwi sa wala eh. Yung ating kaluluwa, pag makasalanan niya, mayroong tinatawag na hell, at may tinatawag na lake of fire. Yun ang masamang nakakahainat na ng tao. Na mga Hudyo, ang kanilang pinapag-asa lang, hindi yung malalim na problema ng tao, mahihiwalay sa Diyos eternally. Ng problema talaga ng tao, yung kasalanan sa katawan, sa kaluluwa at espiritu na ahantong sa tinatawag ng eternal condemnation na yun. Maihiwalay tayo sa Diyos forever and ever. Yun ang problema na dapat So, nasundan nyo, ibig sabihin. So, si Kristo, ang expectation nila, mali. Kaya nila, pinapako. Samantalang, si Kristo pala, napakalaga nung una niyang pagparito. Kasi target ni Kristo na hindi lang tayo palayain, hindi lang tayo palayain sa temporal na kalagayan, kundi palayain tayo sa tiyak na eternal na parusang daranasin ng tao. Yung totally na mahiwalay ka sa Diyos, yung katawan mo, forever na mawawala, yung ating kaluluwa, wala na, mapupunta sa hell, and then eventually mawawala na rin pati yung ating espiritu. Yun ang target ni Jesus Christ. Kaya sa galit ng mga Hudyo, hindi siya tinanggap. Pinapako sa krus. Which is, kung naunawaan lamang nila na si Kristo pupunta rito sa dalawang kadahilanan. Totoo naman yung expectation ng mga Hudyo na meron talagang darating na conquering Messiah. Yung Messiah na napakayaman. Na ipapangako sa kanila yung tinatawag na millennium o tinatawag na millennial reign of Christ, yung maging head of the nation sila ng buong mga bansa sa buong daigdig. Yan ang pangako eh. Kaya nga si John the Baptist medyo nagduda rin eh. Samantalang si John the Baptist pinsan ni Jesus Christ. Anim na buwan yung tanda ni John the Baptist kay Jesus Christ. Habang buntis si Elizabeth buntis din si Mary kay Jesus Christ. Magsasalubong lang yung magkapatid ba yung Bong? Yes, Si Elizabeth tsaka magpinsan si Elizabeth tsaka si Mary. Ito nga, yung mga bata sa loob naglulundagan di ba? Pag yung bata, pag nagagalak sa loob gumagalawan siya ng mother. Ganun silang dalawa. Pero si Jesus Christ, si John the Baptist, nagduda rin kay Jesus Christ. Yung pinakahuling buhay niya, nagduda siya. Kaya nga, nadisiplina si John the Baptist, pinugutan ng ulo Pinugutan siya ng ulo, nung makulong siya, pinugutan siya ng ulo dahil dun sa pagdududa na yung kay Jesus Christ. Again, ulitin natin. Totoo na si Kristo darating dito bilang conquering Messiah. Napaka-powerful at papalayain tayo sa lahat ng suliranin economically, politically. Pero dito pa lang mangyari yun sa second coming of Jesus Christ. Pero ang unang pagparito ni Jesus Christ, yung bilang conquering Messiah, mamamatay muna siya sa cross ng Calvary. Tapos ililibing, mabubuhay, magulakan sa langit. Babalik. Kailan siya babalik? Una, bumaba na siya ng Holy Spirit. Ang pangalawang pagbabalik niya, yung tinatawag na second coming of Jesus Christ. Kailan yan? Malapit na ito. Ngayon, kumusta pala 2,000 years ago yung pagparito ni Jesus Christ? Pinamatay sa cross ng Calvary. Ayun ang sinasabi nating conquering Messiah. Ang napakabuti ng Diyos,
Kaya si Kristo bumaba muna nung 2,000 years ago para maintindihan natin yung mabuting balita. Yan ang sinasabi naming good news. Mabuting balita kasi ito yung kasagutan sa lahat ng problema natin. Hindi lang doon sa problema na nasa bibigyan ka lamang ng konting panahon na masaya ka, di ba? Kaya maligaya ka kasi yung palaya, ano lang palaya na temporal. Ang sinasabi natin, ang gusto ng Diyos, bigyan tayo ng kasiyahan, yung tinatawag nating kagalakan ng walang hanggan. Eternally, bibigyan tayo ng gano'n. Hindi yung temporal lang. Kasi may tinatawag tayong dispensasyon na pang-temporal, yung panlupa. Yan, Adam to Abraham, panlupa yan eh. Ito, panglangit. Bagamat, lahat ng nirang ng Diyos, magmula kay Abraham hanggang kay Kristo hanggang dito, daranas naman lahat siya ng tinatawag natin magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang purpose kung bakit siya rito nang pumatay sa cross ng Calvary. Kaya kung sinabing good news, doon nakapundasyon yung aming pananampalataya. Pero bago natin bigyan yung solusyon, alamin mo natin yung problema. Ano ba talaga yung problema? Ang problema, kasalanan. Meron kayong idea sa kasalanan? Ano pala pangalan mo? Marvin po. Anong definition mo bin sa kasalanan? Hindi, pagdating sa kasalanan bin, mayroon kang idea paano ang pagkaunawa mo sa kasalanan? Halimbawa yung, bigay ka lang ng mga dalawa. Pagpatay, halimbawa, ganyan. Pagpatay, ganyan. Pagpatay ng tao, ganyan. Ano pa? Siguro yung yan, pangalon niya. Naintindihan nyo? Ikaw, ano pangalan mo, ma'am? Rayan po. Rayan, sa'yo. Pag-suicide. Ayan, yung pagpapakamatay. Di ba, nabi natin konsepto sa kasalanan. Ikaw, kasi pangalan mo? Si Rhea, si Marvin. Butchok. Chok, anong may idea ka? Ano ang idea mo sa kasalanan? Sabi ng hindi totoo. Yun, yung pagsisinungaling. So, di ba, ang dami nating idea na tungkol sa kasalanan. Yung mga binanggit nyo kasi, talagang kasalanan. Kaya lang, meron ako i-share sa inyo na dapat maintindihan natin. Pagdating natin sa konsepto sa kasalanan. Kasi dito, yung alam kong sa kasalanan, tulad nyo rin, yung mga violations sa kautusan. Pagpatay, pagyapid, drug addiction, pagmumura, pagnanakaw, at mga ibang pagkakauri nun, di ba? Yung pang-aapi. Yun ang alam ko sa kasalanan. Meron pala akong dapat maintindihan. Na yung mga binanggit ko, hindi pala yun ang kasalanan tinutukoy ni Jesus Christ. Para maintindihan ko yun sa John 16 na sabi ni Kristo, ako ay naparito para ipaunawa sa tawang kasalanan sapagkat mali ang kanilang pagkaunawa sa kasalanan. Bakit? Ang alam natin sa kasalanan yung mga bunga, dahon at sanga. Ano yung mga bunga, dahon at sanga? Yung mga pagnanaka, pagsinungaling, pagpatay, drug addiction. Mga bunga lang yun dahon at sanga. Ang talagang kasalanan, yung ugat. Yung ugat. Yung lahi. Yung kasalanan hindi nyo namang ginawa, pero pagsilang nyo, taglay nyo. Taglay nyo. Hindi natin ginawa yun. So, theologically speaking, talaga nagkasala si Eva at saka si Adan. Ninuno niya tayo. Kaya, taglay natin. Parang, kuminsan, para makakuha kayo ng idea. Bawa, lahin natin yung diabetic. Kuminsan, lalabas sa lahin natin pag yung diabetic. Kung lahin natin yung pagiging high blood, lumalabas natin. O kaya pag lahin natin yung kalbo, talagang may lalabas kalbo di ba? So, mapapasin nyo, para lang maintindihan nyo yung gusto ko pa yung sandali. Naintindihan nyo, di ba? Kung lahi talaga natin maputi. Pagka maitim. Pilipino. Hindi ako Pagka mighty naman- brown ako. Medyo hindi tayo pinalad sa height talagang, di ba? Hindi katulad ng mga sa lahi nila, mapuputi, matatangkad, di ba? Matataba. O mga mata nila, di ba? May matataba, mga obvious. Di ba mga ganon? Ibig sabihin, dinadayo sa usapan na yun na mayroon tayong kasalanan na hindi natin ginawa. Pagsilang natin, taglay na natin. Kasi ang nagkasala, hindi tayo. Ang nagkasala, si Eva at Adan, doon pala sa Garden ng Eden, meron 3 kasalanan na kumito. Alam mo 3 kasalanan doon? Kung bakit si Adan namatay siya sa katawan, kaluluwa at espiritu. Basically kasi, meron tayong 3 aspeto na buhay sa ating pagkatao. Nabawa, si Marvin. Si Marvin meron siyang katawan. Nakikita yung katawan niya. Pero meron siyang kaluluwa. Hindi natin nakikita yun. Yung espiritu niya,
Ay, lalong di ko nakikita yun. Pero nakikita ko sa kanya yung katawan. Kasi ang Diyos ganon. Di ba nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis? O dahil po ang Diyos para mayroong espiritu. May kaluluwa siya, may katawan. Yung espiritu niya tinatawag na Father. Yan, ganyan, di ba? Yung kaluluwa niya yung tawag Holy Spirit. Yung katawan niya tawag natin Verbo. Yung expression ng Diyos. Kaya naman tayo, mayroon tayong katawan, kaluluwa, at espiritu. Ngayon, para mas ma-articulate natin, kapag kabata ka pa pala, makikita mo yung salitang katawan, yan ang major mo. Halimbawa, Rhea, 1 to 6 years old. Ay, wag pala ikaw example kasi masela yung sample ko. Si Butchok na lang. Pag 1 to 6 years old siya, ang active sa yung body. Yung soul mo at spirit mo, inactive. Yung katawan mo, yun ang active. Kaya, kahit tumakbo ka dyan na walang short pants, walang damit, wala lang sa'yo. Kasi wala ka pang consciousness sa mabuti at masama eh. Pati yata dito, pwede kang tumalo. Kasi di wala na masakit pag nalaglag ka. Baka pati yung apoy nandyan, hawakan mo. Kasi wala ka pang pagkakaalam doon sa tinatawag nating masakit, mabuti, masarap. Di ba ganon? Ang tawag doon ay good and even mabuti at masarap. Kasi innocent ka. 1 to 6 years old. So, naiintindihan nyo na yung body. Pero pagdating mo ng 7 years old to 12, unti-unti, malalaman mo na yung mabuti at masama. Nako-comprehend mo na yung ano yung mabuti, ano yung masama. Di ba? Alam mo na, pag sinabi mother mo, Chok, umuwi ka na, gabi na. Na alam mo na umuwi. Kasi gabi na. Alam mo na rin masakit ang apoy pag ginawakan. Alam mo na rin masakit ang nahulog. Alam mo na rin yung utos na magugas ng pinggan, maglinis. Alam mo na yung mabuti sa masama. Kaya ka nagbibihis na kasi meron ka ng consciousness na kapag ubad ka pala, pangit, evil pala. Kaya kailangan pala magdamit na. Kaya meron ka ng, without you knowing it, bakit nagbibihis ka na? Bakit nag-short pang ka na? Meron na kasing hiya na pag nakahubad ka, nahihiya ka na. Pero nung 1 to 6 na, wala naman problema. Pero nung 7 ka na, natututo ka na magdamit kasi meron na pumasok na hiya, 7 to 12. Itataas pa yan. Pagdating mo ng 13 years old, magbabago ng paradigm. Unti-unti ko na magkaka-crush naman. Yan. Maniningal lang pugad ka na. Di ba? Mayroon ng konting, may in love ka na eh. Wala namang utos na bumili ka ng bulaklak o kaya chocolate. May pagbibigyan ka, wala naman ng utos sa ibigay ng tsokolate at saka bulaklak doon sa nagustuhan mo. Kusa mo nang binibigay. Hindi may paliwanag yun. Yung pala ang parallel nun, spirit na. Ang spirit pala nakaparallel, umiibig ka na nang walang kondisyon. Yan. binigay mo si Yan, di ba? Ganon. Doon na nag-aasawang tao eh. Tama. Pero yung soul mo, reason. Yung katawan mo, yun yung innocent. Hindi alam ng tao karamihan yun eh. Na pinag-iisa kasi nila yung spirit tsaka yung soul. Magkaiba. Pag yung spirit lagi, nakaparallel yan, love. Yung soul, good and evil reason. Yung body, innocent. Alam nyo, importante yung binanggit ko sa inyo na yun kasi siya na nagkasala sa katawan, kaluluwa, espiritu. Ang katawan natin, pag nagkasala, wala doon sa wala doon sa hell o impyerno, wala rin sa libingan. Pagka namatay kang makasalanan, ang katawan, ang kaparusahan niya, libingan. Yung kaluluwa, wala sa libingan. Pag makasalanan ang kaluluwa mo at namatay ka, ang libingan niyan o yung kanyang kalalagyan, impyerno. Iba kasi, mataas kasi ang kaluluwa kaysa sa katawan. Pero mas matindi yung espiritu. Ang espiritu dagat-dagat ang Bakit ganon? Bakit mas matindi ang kalagayan ng espiritu pag nagkasala kaysa sa kaluluwa, kaysa sa katawan? Kasi mahalaga sa Diyos ang espiritu. Yung sinasabi ni Bong kanina, nagkamali na yung tao. Naging mataas na para bang ang tao parang siya yung katawan na may kaluluwa, may espiritu. Ang baba na yung level ng spirit sa kaluluwa. Ang naging mahalaga yung katawan. So binabaliktad natin ngayon, ang pinakamahalaga sa pagkatao yung spirit nyo. Yung soul nyo, bababa yung katawan. Si Adan na magkasala sa Garden ng Eden, namatay yung kanyang katawang kaluluwa at espiritu. Sa panong paraan? Ito medyo masela nito. Di ba may utos doon sa Garden ng Eden? Na huwag mong kainin yung kainin yung puno ng pagkaalam ng buti at masama. Ang tawag natin yung tree of the knowledge of good and evil. Kasi kay Satan yun. Ang pinakakain sa kanila ng Diyos yung puno ng buhay. Tree of life.
Or otherwise, kainin mo lang iba yung common trees, yung tinatawag na neutral trees. Pero doon sa puno na yun, ang tanging pinagbabawal niya, yung pagkain o yung bunga ng pagkala ng mabuti at masama. Yun ang utos. So may utos. Nung kinain ni Adan yun, hindi sila sumunod, at saka ni Eva, doon ang kasalanan sa katawan. Bakit? So, ang tawag doon sa theology is sin of commission. Nakumit. Kinain nila yung pinagbabawal ng puno, na bunga. Nagkasala yung katawan. Kasi kaya nagkasala ang katawan doon, meron siyang kinain. So, involved pala sa katawan yung may bagay kang inintake, ginuya, kinain, kaya nagkasala yung katawan. Yung kanyang kaluluwa naman, paano nagkasala? Ang kaluluwa, again, ang parallel niyan, law. Kasi good and evil, mabutit masama. Pagka may mabutit masama, pagka merong law, merong sin. Pag merong sin, merong death. Kaya kaparallel ng ng good and evil, law. Ay may utos, huwag mong kakainin. Lumabag. Nagkasala sila sa soul. Ang tawag, sin of omission sa theology. Pagkatapos yung spirit, paano nagkasala spirit ni Eva at Adan? Pagka naman spirit ang context, kailangan dyan, mahalaga dyan yung authority. May otoridad. Mayroong authority nagsalita na wag mong kakainin yan. Hindi nila pinakinggan. Ang pinakinggan si Satanas sa pamamagitan ng serpent yung ahas. Nagkasala sa Eva at Adan sa spirit. So, sin of omission sa body, sin of omission sa soul, sin to authority dun sa spirit. Kaya nakontamina yung katawan nakontamina yung si Adan sa katawan, kaluluwa at espiritu. Anong resulta? Death. Ano yung death? Nahiwalay sila sa Diyos. Yung kanilang katawan, ano na yan, ang destiny na yan, living yan. Kaluluwa, meron ng kapamakan at saka espiritu. So, punahin natin ito. Nung nahiwalay na sila sa Diyos, si Eva at Adan, yun ang unang kamatayan of first death. Kasi separated. Ang pangalawang death nila ni Adan nung siya ay tumanda. Again, ulitin ko. 2 beses na mamatay ang tao. Si Adan 2 beses na matay. Una, separation. Nahiwalay muna sila sa creator. Yun ang sinasabi ko kanina. Nahiwalay siya doon sa source ng buhay, sa Diyos. Nung maiwalay na doon si Eva at Adan, bagamat buhay pa, pero patay na. Kasi hiwalay na. So, dinidefine mo natin yung unang ibig sabihin ng death sa context ng separation. Hiwalay na sila sa Diyos. Kaya kasi sinumpa wala ngayon Adan, bago ka kumain, magbubukal ka ng lupa. Tatrabawan nyo na magtatanim na siya, talagang magpapawisin na yung kanyang kakainin. Ikaw namang babae, sa iyong panganganak, ikaw, dahil nga sinumpa, mahihirapan ka. Kaya nahihirapan ng babae. Yung ahas naman sinumpa, kaya gumapang yung serpent na sa Bible, ang pinakamagandang hayop ng araw, serpent. Pinakamaganda, nagsasalita. Pero ngayon ang nakakatakutan. Yung ahas, pa nakakita, takbo na tayo Kasi sinumpa yung ahas. Meaning, ang ibig ko lang sabihin, si Adan, buhay pa, pero patay na. Kasi, hiwalay. Dahil hiwalay na siya sa Creator, sa Diyos niya, kasi pinalay siya sa Garden ng Eden Hindi na sila pwede magbalik sa Garden ng Eden kasi pinapantayan yun sa cherubim na mayroong flaming sword. Baka kasi makain pa nila yung tree of life sa kalagayang makasalanan, magiging demons and evil spirit na sila. Kaya pinabantayan sa cherubim para hindi na sila makabalik doon. So, patayin na si Eva at Adan. Pero buhay pa, kaya lang, ibig sabihin, matotorture ka na. Dadaan ka na sa sufferings bago ka mamatay. Ganun nangyari kay Adan. Ang pangalawang kamatayan niya, 930 years old, yun na, bumuti na yung buhok, nalalagas na yung ngipin, yung mga organ, nagkakasakit na, kumina na yung katawan hanggang sa eksakto na 930 years old, namatay si Adan. At sabi si Eva. Ang tinutukoy ko dito, yung unang death ni Eva at Adan na nahiwalay sila sa Diyos. Lahat ng isilang sa mundong ito, ano man ang kalagayan mo, kung ikaw ay puti, Amerikano, Europeano, Asyano, lahat yan, sa mata ng Diyos, hiwalay sa Diyos. So yung first death, pag pinanganak ka dito, taglay mo na. Automatic yun. Pag sinilang ka ng mother mo, taglay mo na yung unang kasalanan. Ano yun? Hiwalay ka sa Diyos. Bakit ka hiwalay sa Diyos? Kasi nga yung ating ninuno, hiwalay sa Diyos, sa Eva at Adan. Therefore, sa context ng logic, dahil makasalanan yung ating ninuno, lahat ng isilang
makasalanan. At ang dahilan nun, para makita nyo ng maliwanag, lahat tayo na matay. Kaya isang death na lang inaantay natin eh. Ano yung second death natin? Yung ataol. Pag nakataon na tayo. Kasi, doon pa lang sa pagsilang natin, yung first death, taglay na natin. Yung tayo ay hiwalay. That explain why, kung bakit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pansinin ninyo, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya namamatay pa lang tao kasi baka kasalanan. Ang tanong ay ito, yung sanggol ba nagkakasalanan? Di ba hindi pa naman? May alam ko yung sanggol nagmumura. May alam ko yung sanggol na kumapatay. May sanggol ba nagnanakaw? Wala, di ba? Pati nga salitang kasalanan, hindi alam ng sanggol. Pero ito ang tanong ko, ang sanggol ba namamatay? O, namamatay siya. Kung namamatay siya, hindi pa naman siya gumagawa ng kasalanan. Kung namatay siya, therefore, may kasalanan siya. Saan galing? Yun ang sinasabi ni Kristo, ako'y naparito para paunawa sa inyo ang kasalanan. Sapagkat mali ang pagkaunawa ng tao sa kasalanan. Ang alam ng tao sa kasalanan yung ginagawa natin. Hindi. Ang kasalanan, yung lahi na namanan natin. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga, dapat natin maintindihan ngayon ang simple na mga lohid ang ginagamit namin. Ang aso, kaya tumatawal kasi ang aso ay aso. Natural lang sa kanya tumawal kasi aso siya. Ang tao kaya nagkakasala kasi ay ayun. Ang tanong ngayon, paano mawawala yung ating pagiging makasalanan? O dumami ngayon yung paniniwala na inimbento ng tao. Ano yung mga paniniwala ngayon? Yung mga inimbento ng tao. Nasabi ni Paul, ang may magturo man sa inyo ng ibang ibanghelyo, sumpay. Ano yung ibang ibanghelyo? Kasi ang ibanghelyo, ito yung power of God unto salvation. Sa Romans 1:16, sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko pinahiya ang mabuting balita, good news, yung ibanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Ang problema, ano itong ibanghelyo nito? O, sabi naman ni Paul sa Galatia 1:8, may magturo man sa inyo ng ibang ibanghelyo, sumpain. Sinusumpa ni Paul na magturo ng ibang ibanghelyo. Ano ba nangyari? 45,000 denomination ang naging resulta ng ibang interpretation patungkol sa paraan ng kaligtasan. Sino tayo? Saan tayo doon? Kaya tayo maniniwala. Sa tinatawag na batas ng lohika, hindi pwedeng sa isang pagkakataon na yung 45,000 denomination, lahat yung tama. Hindi pwede. Nagdidibati-bati nga eh. Lahat ng reliyon, hindi pumapayag. Di ba sasabihin ng isang reliyon, kami ang tama. Sabi ng isa, no, kami ang tama. Kulto kayo. Kami hindi kulto. Sabi ng isa, hindi, ikaw ang kulto. Akusahan niya. Ang tanong, sino ang totoo? Di ba? Sa mga nagkiklaim na kung nakanginong katotohanan. Sa batas ng lohika, hindi pwede. Nagdidiba-dibati, sasabihin parehong totoo. Pwede na isa naman totoo, kaya yung dalawa ang mali. Ngayon, yan ang pagbibigay ko sa inyo, pagkakataon. Paano tayo makakatayak ng kaligtasan natin? Pag pinanganak pa naman tayo, kung Catholic na tayo. Pag pinanganak ang Muslim ka. Pag pinanganak ang Shintoism ka. Pag pinanganak ang Baptist, baka Baptist ka. Pag pinanganak ang born again, baka born again ka. Pag pinanganak ang sigurong Islam ka. Mga ganyan, di ba? O ano man kinagistan mo, yun ka. Di ba? Yun ang madalas nangyari. Hindi natin sinuri kung ano ba talaga yung totoo. So ngayon, ito yung ibig kong sabihin. Kaya hindi aksidente, ba't nandito kayo? Kasi ito mabuting balita na tiyak na nakakaligtas. Walang iba alam kung ano ito? Si Kristo'y namatay. Siya'y nilibing. Yun ang ibig kong sabihin. Siya'y nabuhay na magulo sa kahit araw. Siya'y umakyat sa langit at nagsuko ng Holy Spirit. Pamilyar, di ba? Sinong di naniniwala sa inyo, lalo kung kayo pinanganak sa isang Kristiyanong bansa, na hindi naniniwala si Kristo'y namatay. Di ba? Namatay si Kristo. Yan nga mabuting balita eh. Kasi dapat ang ipako sa krus, tayo yung makasalanan. Yung kaya naman nauso yung salitang, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya naman, anong ibig sabihin ng maniwala kay Kristo? Yung pala, napakatindi pa ng kapangyarihan ng Diyos, na dapat pala, kung pala yung mamatay, dahil ako yung makasalanan, sa kabutiang loob ng Diyos, may nagbayad ng kasalanan nila. Si Kristo namatay sa krus ng pagbayad. Namatay si Kristo dahil sa ating pagiging makasalanan. Siya'y nilibing dahil sa ating pagiging makasalanan. 3 tumpok lang tatandaan ninyo.
death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Yun ang power of God unto salvation. Yan ang full gospel. Yan ang kailangan paniwala. Anong pinalaman ko doon, Kuya Simon? Naliligtas ba talaga ako? Kung sa kalagayan kong makasalanan, ako pala ay condemned at ang aking destiny pala, papunta na ako doon sa tinatawag nating kahatulan na yan. Paano ko matitiyak yung kaligtasan ko? Kailangan paniwalaan lang. Kaya nga sabi nga ni Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral, yung Ebanghelyo nga. Liban na lamang ko kayo nagsasampalataya, hindi naiintindihan. Kasi sa pamamagitan na ito, maliligtas kayo. So, wag nating antayin. Sabi nga ni Bong kanina, wag nating antayin kasi there are 1,000 phases of death. Hindi natin alam. Who knows? Naalala ko tuloy sinabi ng isang nakasulat sa kasulat, ako nagbabasa kayo ng Bible. Sabi ng isang lalaki doon, wala akong gagawin sa buhay kung hindi magpayaman. Magtipunin ko yung aking kayamanan sa aking kamalig. Ipunin ko doon. Para sa ganun, pag mayaman na ako, marami na akong naipon, ang gagawin ko, ako na lang ay iinom, kakain, magpapakasaya. Kasi marami na siyang naipon eh. Sabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo, angal, bukas babawian kita ng buhay. Yun ang danger dun eh. Asan yung mayayaman? Nasaan na yung mga great men ng araw? O, si Henderson na lang, nasa na? 45 billion US dollar yung kanyang kayamanan. Nasa na? Yung kanyang kayamanan. May nagawa ba yung pera niya para extend man lang yung buhay niya, at least 100 years? Wala nga eh. Nasaan yung mga kilalang mga Alexander the Great? Napoleon Bonaparte? Nasaan? Mga great men? Patay din. Nasaan si Marcos? Patay din. Wala. Ibig sabihin, wala ang bagsik ng kamatayan. Wala. Saan pupunta si Elon Musk? Saan pupunta si Zuckerberg? Si Jeff Bezos kaya? Diba? O kaya yung mga Rothschild family. Mamamatay lang din. Samantalang may ino-opera ng Diyos na buhay na wala hanggang. Kaya lang naging religion. Nabastos yung plano ng Diyos. Dahil sa mga nagtayo ang mga nagkiklaim na sugo sila, di umano ganun. Hindi biro ang kaligtasan. Ang kailangan mo nga lang, paniwalaan dahil libre nga eh. Di ba? Si Kristo, yung kanyang ginawa sa krus ng Calvary, libre. In fact, ang kaligtasan ay biyaya. We are saved by grace through faith. Not by works, lest any man should boast. Ang kaligtasan regalo. Kailangan lang paniwalaan. Halimbawa, kay Butchok, may utang ako sa kanyang 100 pesos. Binayaran na ni Marvin yung utang ko. Kailangan ko lang paniwalaan na yung utang ko bayad na. Binayaran na ni Marvin yung utang ko. Paniwalaan ko lang kasi talagang binayaran niya. Ganun ang kaligtasan. 2,000 years ago pa, binayaran na ni Kristo ng kanyang kamatayan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang pwedeng ibayad lang sa kasalanan natin, kamatayan ni Kristo. Yun lang ang pwede. Wala. Kung pwede lang pagsisiyan ng kasalanan para makabalik sa Diyos, pagsisiyan ng kasalanan eh. O kaya magbago lang tayo ng ugali, di ba? O kaya magpakabuti tayo. Hindi na sana pinako si Kristo sa Calvary. Pwede pa palang ma-reconcile ito eh. Pwede pa palang makabalik sa piling ng Diyos eh. Kung pwede pa pala ako makabalik sa kanyang makakonekta ulit ako sa kanya sa pamamagitan ng magsisilang, tanggapin kaya siya o kaya magpakabuti ko. Hindi nga eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pala namatay si Kristo 2,000 years ago. At darating na naman ang Semana Santa. Sa 18 yata, kung di ako magkakamali, April 18 yata yung Biyernes Santo ngayon. Biyernes Santo yung 17. Magpapapalo na yung mga kababayan ng Pilipino sa likod, pipinitensya na naman. Di ba? Magpapapako na naman yung sa Kutod, sa Pampanga, iba natin ng Pilipinong nagpapapako doon. Yung bang ibig sabihin? Ang alam ko, kailangan paniwalaan lang eh. Yung example ko kanina, na yung utang ko, bayad na, dahil pinayaran nila. Bayad na yung kasalanan natin 2,000 years ago. Kailangan lang maniwala. Naniwala ba kayo? Tanong ko lang. Itaas yung kamay na naniwala na si Kristo namatay na para sa inyo. At bayad na. O ako, talagang ito, naniniwala akong bayad na. Ang kailangan lang nga ay maniwala. Anong ibig sabihin ng paniniwalang ito? Kasi ang alam ko, ano pangalan mo na? Rose? Sorry. Joyce. Kung paniniwala lang, mga demonyo naniniwala ba na si Kristo namatay sa krus?
Yes. Ang mga demonyo ba naniniwala si Kristo namatay sa cross? Yes. Tumatawa pa nga na nakabayubay si Jesus sa cross ng Calvary. Nasaksiyan kaya nila yon. Ang mga demonyo ba ligtas? Ang mga demons ligtas? O kaya ang mga evil spirit ligtas? Hindi. Kahit siguro yung kapitbahay namin na lasenggo dun naniniwala rin. Ang ibig ko lang sabihin, anong eksaktong ibig sabihin ng paniniwala? Eto yan. Ganito pala nangyayari. Nung namatay pala si Kristo sa krus ng Calvary, naniwala kayo. Retroactive pala yun. Ito dito na tayo panahon na to na imminent ang rapture o any moment pwede na magka-rapture. Pag naniwala pala kayo rito, Joyce, pag naniwala ka, retroactive, namamatay kang kasama ni Kristo. Ang ibig ko lang sabihin, Kit, meron ka bang ballpen dyan? Yes, time meron. Bigyan mo ako bigyan ko ng konting analogy para bago sila magkanta, nakuha na nila yung aking analogy. Ito na yung pinakamahirap na papel na. Papel. Para bibigyan ko ng analogy kasi ito yung pinakamahirap maintindihan. Kaya, samantalay natin. Alright. Halimbawa ito, binutas ko to. Yan. Nabutas ba? Nabutas, di ba? Hindi ko naman to isinama. Kaya, mabubutas ba to? Hindi ko isinama. Hindi siya mabubutas eh. Ibig sabihin pala, pag sinama ko to sa loob, yan ganyan, at binutas ko, kapwa ba nabubutas? Butas din ba siya? Di ba butas din? Si Kristo pala, nung pinako sa krus at namatay, ito tayo. Nung maniwala ka pala doon, ang nangyari pala sa atin, nung pinako si Kristo at namatay sa krus, kasama tayo, pinako. By faith. By faith. Kasi ibig sabihin ng faith, faith is the evidence of things not seen. The just shall live by faith. For without faith, it is impossible to please God, and we are justified by faith. Kayo pala, sa oras na ito, pag naintindihan niyo nung pinako si Kristo sa krus at namatay siya, kayo ay pinako niya na, kasama na kayong pinako at kayo ay namatay. Kailan? Ngayon, by faith. Kayo nung mata sa mata ng Diyos. Kasi pag uwi sa bahay, sa mata ng inyong nanay, tatay, mga kapatid, buhay kayo. Pero sa mata ng Diyos, kapag naintindihan nyo nung pinako sa krus ng Calvary at namatay siya, kayo pala ay namatay na rin. Pinako na at namatay na. By faith. Kita mo yun? Alam ba ng mga tao yun? Huwag yung dadagdagan ng, kailangan may ikipap ako. O kailangan pala may surrender ako. Kailangan magsisi, brother, no. Simple faith. Na nung namatay si Kristo, pinako siya, namatay na kayo. Doon pala nawawala yung lahi ni Adan. Para maintindihan nyo, yung punong bayabas, pag gusto kong patayin yung punong bayabas, tinanggal ko yung dahon, bunga at sanga. Patay na ba yung bayabas? Diba? Kahit alisin ko yung dahon sa ano. Kailangan para mamatay ang bayabas, kailangan bunutin ko mula dun sa kanyang ugat. Ang tao ganun din. Kahit alisin nyo yung pagnanakaw, pagsisinungaling, pagpatay, pakiapi, drug addiction, anumang uri ng kasalanan, para lamang yung ginagawa sa bayabas, tinatanggalan ng dahon, bunga at sanga, bumabalik lang. Kasi nandoon yung ugat. Ang ibig sabihin, kailangan pala yung kasalanan, sinasabi kong lahi, mawala. Para mawala yan, ang binayad ni Jesus Christ, kinamatay niya tayo. Para mapasain yung efficacy, yung power ng kamatayan ni Kristo, nung namatay pala siya, kasama kayong namatay by faith. Doon nawawala yung lahi ni Adan. Ang kamatayan kasi ni Kristo, ang inaalis ng lahi ni Adan. Hanggat hindi nyo naiintindihan na, Lord, namatay na pala ako. By faith, nakasama mo. Nung mamatay ka sa krus ng Kalbaryo. Kaya pala sabi ni Paul, I was crucified with Christ. Yun ang paniniwala ni Pablo, yun ang panahon niya. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Hindi naman pwedeng manahan sa inyo. Yung Holy Spirit ni Kristo, hanggat makasalanan tayo, kailangan muna mamatay yung lumang pagkatao natin. Kasi ang lumang damit, hindi pwedeng takpian ng bagong damit, masisira. Ang lumang sidlang alak, hindi maaaring lagyan ng bagong alak kasi puputok. Kasi nung araw, ang lagayan ng alak, yung tinatawag na wine skin, balat ng hayop,
Wala pa namang bote nung araw, nung panahon ni Kristo. Ginamit ni Kristo ang paghalimbawa sa kanyang teaching na yung alak, pagkatapos, nung lagayan ng alak, pagkatapos gamitin yan, luma na, huwag mo nang lalagyan ng bagong alak. Magbe-burst, puputok. Kasi, gawa siya sa balat ng hayop. Kailangan, pag may bagong alak, bagong lalagyan ulit. Ginamit ni Kristo ang lumang sidlang alak. Hindi pwede lagyan ng bagong alak. Sino yung lumang sidlang alak? Kayo. Ako. Lumang pagkatao. Kaya kailangan, maging bago muna akong sidlang alak. Paano ko maging bagong sidlang alak? Mawala muna itong lumang pagkatao ko. Anong lumang pagkatao ko? Atomic. Yan. Ano ba na mag-aalis noon? Kamatayan ni Kristo. Paano mapapasakit? Paniwalaan mo lang yung kamatayan ni Kristo. Kasi hindi naman tayo yung pinako. Siya yung pinako. Hindi naman tayo namatay, si Kristo. Kaya lang, nung maniwala akong namatay siya, pinako siya at namatay siya para sa akin, kasama pala ako doon. Alright? Maliwanag na ba? Nilibing si Kristo. Nilibing si Kristo. 3 araw, 3 gabi sa libing. Kayo rin, kasama ng nilibing. Hindi lang pala kayo pinako namatay, kasama rin kayo sa libing ni Kristo. Diba si Kristo, after niya mamatay, nilibing siya, kasama rin kayong nilibing. By faith. Pero nilibing ba talaga kayo? Hindi. Ayan, no? Pero nilibing ba kayo? Yes. By faith. Yun ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya kayo kasamang nalibing, doon pala nawawala yung pagiging karoon natin ng lahi ni Satanas. Ang tao kasi may dalawang lahi. Adamic, Satanic. Ano resulta ng Adamic sa inyo? Ano resulta muna ni Adan sa inyo? Nung ipanganak kayo, hiwalay na kayo sa Diyos. Ano resulta ng Satanic sin? Pag naataol ka na. Para maintindihan ninyo, di ba si Adan, pinalasig Adan ng Eden. Patay na siya noon. Temporal na siyang patay. Temporal death ang tawag doon. Nung malagot na siya ng hininga, 930 years old, eternal na siyang nahiwalay sa Diyos. So yung unang death, ang tawag ng Adamic, ang pangalawang death, na ang tawag ng eternal, Satanic. Yung first death, pag pinanganak kayo, taglay nyo na. Ang ikalawang death, pumaparallel na kayo sa tanasyon pag naataol na tayo. Adamic, Satanic. Adamic, temporal, Satanic, eternal. Para mawala yung lahi na Adamic, Satanic sa atin, ang nag-alis ng Adamic, death. Ang nag-alis ng Satanic, burial. So si Kristo ay namatay at nilibing. Namatay siya, wala na yung Adamic sin nyo. Nilibing si Kristo, kasama rin kaming nilibing, wala na yung Satanic sin. May dinagdag ba ako na magsisi ka muna? Wala. Maintindihan nga lang yan eh. Pag dinagdagan ko na na magsisi ka muna, kaya pabinyag ka, o kaya may i-give up ka muna, ay hindi na mabuting balita yan. Kaya nga, grace. Bakit? Wala kang gagawin. Paniniwalaan mo lang. Ang ginawa ni Satanas, nagkaroon siya ng diversion. Nagkaroon ng double cross. Nagkaroon ng subversion. Ang pinapaniwala sa atin para maging anak daw tayo ng Diyos, magsisi, isurrender yung buhay, i-give up. No, mali. Ang kailangan natin, death ni Kristo at burial ni Kristo by faith. Dito binubukin ko na Satanas kasi yung dinagdag ni Satanas idinagdag niya sa salvation. Okay. Si Kristo on the third day nabuhay na maguli. Katong araw. Kayo din, kasama rin nabuhay na maguli. Bago na kayo nilalang. 2 Corinthians 5:7. If anyone be in Christ, he or she brand new creation. All things are passed away and we become new. Doon kayo naging bagong nilalang o bagong sisidlang anak. As if you did not commit any single sin. Wala na kayong kasalanan. Both Adamic, Satanic, kasi inalis ng death, burial yun, tapos mabuhay na magulo si Kristo, naniwala din kayo sa kanyang resurrection, nakalak kayo sa kanyang pagkabuhay na magulo, bago na kayong nilalang. Amen? Ang problema, itong dito na peke, yung mga born again sa labas, ay born again ako kasi din ako umiinom. Ay born again ako kasi tinalikdan ko na yung masama kong ugali, hindi na ako nagtatrans. Ay born again ako kasi maganda na akong kumilos. Finish na finish. Hindi na ako burarak. Mali. Panloloko ni Satanas yun. Kaya kayo na born again because of the power of His resurrection. Anong ibig sabihin? Baka naman kuya sabihin, ibig sabihin mag-aslaw pa rin ako. O kaya medyo madaldal pa rin ako. Ano kung madaldal ka pa rin? Di ba? O marahil siguro, may inom-inom ka pa rin ng alak. Pero ang sinasabi ko, doon sa power ng resurrection ni Kristo, kasama ka na buhay na maguli,
bago kang nilalang. Mamaya pa yung mga bisyo-bisyo pinag-uusapan natin. Kasi nadadaya yung mga born again sa labas eh. Akala na born again na sila kasi pinagmamalaki nila yung kanilang pag-surrender ng kanilang mga bisyo. Maganda yun. Kaya lang deceptive yun. Yun ang deception ni Satanas. Kaya kayo na tunay na born again kasi namatay yung luma sa power ng death burial. Kaya kayo bagong nilalang kasi yung resurrection kasama kayo sa pagkabuhay na magulo ni Kristo kaya kayo ay wala ng kasalanan. Tandaan natin yun, huwag tayong padadaya kay Satanas. Dinadagdagan kasi ng iba eh. Yun ang sinasabi sa kasulasan, magdaragdagan o babawasan. Dinadagdagan ng mabuting gawa. Ano ba naman mabuting gawa? Ikukumpara sa ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. Para sa Diyos Amang, mabuting gawa, yung gawa ng kanyang anak sa cross ng Calvary, yung kanyang death burial, yung kanyang resurrection. All we have to do is maniwala nga lang. Eh si Kristo umakyat sa langit. Kayo rin, ang tunay yung buhay, nasa langit ng mga langit. Hindi kasi natin kayang umakyat sa langit. Si Kristo na rin ang umakyat sa langit para sa atin. So siya yung namatay para sa atin, siya yung nilibing para sa atin, siya yung nabuhay na maguli para sa atin, siya yung umakyat para sa atin. Paniwalaan lang natin yun, nangyayari sa atin ngayon instantly, na nandun na rin kayo sa langit by faith. Sino ngayon ang nakatira dyan? Sino kayo ngayon dyan? Kaya merong Pentecost, o indwelling of the Holy Spirit. Bababa yung Holy Spirit ni Jesus Christ. Bababa din yung Spirit ng Father. Na nandun kayo, ito pinakamahirap, maintindihan. Yung sinasabi ko tumuling ito, yung Pentecost. Pagbaba pa lang ang Holy Spirit ni Kristo, kasama yung bago mong Spirit, yung bago yung soul na nasa langit din, bababa ulit sa katawan na yan. Yan, kay Marvin, sa katawan yung lahat ng yan. Yung Spirit naman ng Father, kasama yung bago yung Spirit, bababa sa katawan na yan, magiging katawang kayo ng Holy Spirit o Spirit ng Father, meaning, magiging mga anak kayo ng Diyos. Kailangan maintindihan yung formula na yun. Na ibig sabihin, yung pinakamaselan dito, yung pagbaba ng Holy Spirit, naging anak kayo ng Diyos. Marvin? Para maintindihan nyo. Si Marvin, nasa katawang lalaki. Pero si Marvin, may dalawang component siya dyan sa kanyang pagkatao. May babae sa loob, si mama niya. May lalaki sa loob, father niya. Pag 23 chromosomes yun 23 chromosomes sa tatay, sa nanay, pag nag-meet yun, kapag nagsiping yung mag-asawa, nagiging 46 chromosomes, hanggang ma-fertilize, nagiging embryo, di ba? O, fetus. Tapos magiging baby na yon, di ba? Zygote. Zygote muna, tapos magiging embryo, tapos fetus, tapos magiging baby. Si Marvin hindi na pwedeng paghiwalayin. Kasi yung dalawang component na nanay at tatay, babae at lalaki, naging isa kay Marvin. Siya ngayon ay anak ng tatay niya at nanay niya na nasa katawang lalaki, nasa katawang babae naman. Diba? Pero definitely dalawang nature yan. Isang masculine, isang feminine. Kaya lang, sa paraan ng tatay at nanay, kaya nagkaroon ng anak. Ang ibig ko sabihin, hinahanap ko ngayon yung formula, paano sa Diyos? Paano magkaroon ng anak ang Diyos na meron ding babae sa loob at meron ding lalaki sa loob? Sa puntong ito, walang ibang formula kundi yung death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, na pag bumaba yung Holy Spirit pala diyan kay Marvin, may lalaki ulit sa loob. Sa Diyos naman ito, ang lalaki diyan, Marvin, yung Holy Spirit ng Father. Ang babae diyan, yung Spirit mong bago. Naintindihan nyo? Yung kaluluwa diyan, ni Marvin, yun ang babae. Yung pinaka-Holy Spirit, Kristo yun yung lalaki. Pag pinagsama mo yung Spirit tsaka yung soul, Holy Spirit, yung Spirit ng Father tsaka yung soul ni Jesus Christ at tsaka yung Spirit mo at tsaka yung soul, lahat yun kumakatawang sa lalaki. Ang babae yung pinakakatawan natin, yung feminine yung pinakakatawan. Ibig sabihin, maiintindihan nyo ngayon kung paano yung nanay at tatay may kaparaanan para maging anak tayo, ganun din ang Diyos. Merong masculine sa loob na panaka-Spirit ng Father, may pinaka-feminine sa loob yung bago nating kaluluwa at saka yung pinakakatawan na yan kumakatawan sa feminine o ang tawag natin dyan yung creator na kumakatawan sa divine at saka yung creation na human, divine human. So medyo tumataas yung aking theology pero para na maintindihan,
kung paano pinanak yung tatay at nanay ninyo sa Diyos, meron din kaparaanan. Walang ibang method kundi yung namatay si Kristo nilibing na buhay mag-imakat sa langit. Sino yung Holy Spirit? Kaya mapapansin ninyo, di ba pa nagsisiping yung mag-asawa, yung nirelease ng lalaki na sperm cell, di ba ang dami nun? Sabi daw ng sa mga medical experts, sa mga scientists, yung mga sperm cell daw doon, million daw yun, nagtutunan yun doon sa egg cell. At kung sino na mauna yun ng champion, nagiging tao yun eh. Di ba? Nagiging zygote, di ba? Nagiging baby yun eventually. Ibig sabihin, ang Holy Spirit gano'n na gano'n. Ang sino man makarinig sa mabuting balita na sineshare namin sa inyo at naintindihan, yung Holy Spirit papasok sa inyo, magiging anak kayo ng Diyos. At pagka nagkaganon, doon pa lang kayo naging tunay na mga anak ng Diyos. Hindi yung dating alam ninyong method na tinuro sa atin ng religion. Yung binyag, yung bautismo, yung magsisi, tanggapin si Kristo, na tinuro sa atin ng mga magulang natin. Kasi lahat naman tayo galing sa Catholicism. Kahit yung mga nanay natin ng mga ibang religion na ngayon, dati Catholic din eh. Yung kaparada ng binyag, ang sinasabi natin ngayon, cross ng Calvary. Yun ang sinasabi nating death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Para na sa ganon, makatiyak kayo na pag dumating ang rapture na tinatawag, nawa, makasama namin kayo. Kasi pag na-miss yung rapture, ito yung pinakamahirap po. Yung kalapastanganan na ito. Yung tatakan sa roon sa kasama. Doon ako magtatapos. In any case, ma-miss nyo yung rapture, ma-miss nyo yan. Huwag na huwag kayong tatanggap ng Mark of the Beast. Ang Mark of the Beast na nakahula sa Revelation, tatakan sa noo at sa kamay ng 6. Kung mayroon sa inyo estudyante ng economics, kung ako kasi management ako eh, isa sa mga subject namin economics, yung tinatawag na fiat money, mawawala na yan. Kaya may GCash na, may Paymaya na. Kasi mawawala yung mga imprentang pera. Mauuwi ang mga transaksyon sa buong daigdig na tinatawag na digitalization. Na yan ay binaback up pa ng artificial intelligence. Papunta na tayo. Kaya may GCash na, may Paymaya na. Wala nang kwenta yung mga imprentang pera natin. Puro transaction yan. Puro mga ini-scan na lang. Para naman magkaroon ng control sa tinatawag nating transaction na wala na yung pera at papalitan ng tinatawag na digital money, kailangan nyo ng tatak. Kaya i-implant yan sa kamay at saka sa noo. Sa panahon na yon na matatakan, lahat na magpapatatak, wala nang kaligtasan. Ang problema, pag di ka naman nagpatatak, kung ano yung ari-arian ninyo, di nyo na mapapakinabangan niya kasi popropitan ng gobyerno yan. Kung may sakyan ka, di mo na marirehistro. Kung may hanap ng trabaho, di ka na makakapag-apply. Kung bibili ka, di ka rin makakapamili sa mga grocery kasi wala kang tatak. Pag tumanggap ka naman, tanggap ka ng society, pero forfeited na yung salvation ninyo kasi tumanggap kayo. Kaya ang pinapayo ko, pag na-miss nyo yung rapture, huwag na huwag kayong tatanggap ng Mark of the Beast kasi may kaligtasan pa rito. Kaya lang, sobrang hirap. Kalapastangan hindi nyo panaranasan ng tao gumamit ng daigdig. Kahirapan na di panaranasan ng daigdig. Ang mapapayo ko sa inyo, i-ano nyo itong rapture. Tiyakin nyo na masama kayo dyan. Para ma-rapture kayo, kailangan talaga meron kayong spirit ng Father at Holy Spirit ni Jesus Christ. At nando ka siyang tunay na katawan ng Diyos. Yun lang po mga kaps. Alam ko nga, meron pa kayong happy-happy. Medyo may kakanta pa kayo dyan. Ay, namin kayo mabitin. At kung lolobin ng Panginoon, panalangin namin, after nyo marinig ito, nandyan na naman si Bebot, nandyan sila Alia. So, ano na lang kayo, makikonnect kayo sa kanila. So, panalangin namin na pagpalain kayo ng Panginoon. Pag-uwi ninyo sa maya-maya, ingatan kayo ng Panginoon. So, maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Isang tanong lang. Sige po, Ben. Ano po yung religion? Wala kami. Dati ang dating daan ako dati kay Soriano.